ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang nagalak, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di papabayaan, minamahal niyang kawan. Bayan mawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakaruka at pamumuhay na hamak. Matalunto nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-alimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw upang ang masasamay mahubulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat. Parang damit na inayod, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo.
Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag o ang kadiliman? Kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga? O sa pinanggalingan, kaya'y mababalik mo sila? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Job, narito, ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibog, nasabi di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa magtugunan ang ating pong itutugon. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ulitin po natin. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman, tugon. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naruroon. Sa Siyol ay naroon ka, kung dun ako manganganlong, tugon. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan, tugon. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay, tugon. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum,
ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes ng buwan ng Oktubre para sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at atin din pong ginugunita ang kapisahan ni San Francisco ng Assisi. Siya na isa sa mga nagpamalas ng pagsunod kay Kristo, pag-iwan sa mga makamundong buhay, makamundong pamumuhay para lamang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan din ng paglilingkod sa kanyang kapwa. Yung mga bagay na inaasam ng mga tao ay kanya pong iniwan para mamuhay sa isang napakasimpleng pamumuhay. At ngayon po, sa ating narinig na ebanghelyo ay narinig natin yung parabang disappointment kung hindi man ay anong tawag dyan, yung panghihinayang ni Jesus dito sa mga bayan na ito. Yung Corazin, Bethsaida at Capernaum, ito ay mga lugar. Ito yung mga tao na kung saan ay nakaranas ng maraming, kumpara sa ibang lugar po, sila yung nakaranas ng maraming milagro, ng maraming biyaya, mga pagpapagaling sa mga may sakit, mga inaalian ng demonyo, pero matapos nga nila na makita ito at masaksihan, parang hindi pa rin sila nagsisi. Kaya sinabi ni Jesus, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, kawawa ka Capernaum. Dahil kung sa iba ginawa ang mga bagay na ginawa sa inyo, baka nagsisi na sila. Na yun yung isang magandang bagay na hinihiling sa atin. Kapalit ng mga hinihingi natin. Madalas kapag may sakit tayo, may problema, may kahilingan, talagang puspusan tayo kung magdasal. Meron pa ngang kung magdasal, palakad, paluhod, sa kung saan mang simbahan. Pero pagkatapos nun, pag nakamtan na, balik na naman sa, kung hindi man nakaalis, bumabalik sa kanyang dating ugali. Ang hinihiling lang sa atin ni Jesus, sa kabila ng ating pong mga kahinaan ay yung paghahangad din natin na magsisi. At sa pagsisisi ay yung pagbabagong buhay. Binabago natin yung at least maghangad man lang tayo. Kaya ngayon, pwede natin sabihin, disappointed ba si Jesus sa atin? Na may panghihinayang ba si Jesus? Kasi marami ngayon nag-aagaw buhay. Pero baka ikaw, hindi mo pinahalagahan ng buhay. Marami ang may sakit, pero ikaw, kung makabisyo, parang hindi ka na ba magkakasakit pagdating ng araw? Marami yung biniyayaan ng kayamanan, pero marami ang nag-aaksaya ng kayamanan dyan sa mga sugal. Kaya nga pag pumasok ka sa mga kasino, hindi maubos ang tao. Hindi maubusan ng pera ang tao. Ngayon, sa atin, marami tayong natanggap na biyaya mula sa Diyos. Pero bakit hindi natin ito nakikita? At ang kadalasan natin nakikita ay yung wala sa atin. Tapos pag nagkasakit, magdadrama tayo, kawawa naman tayo, pinababayaan tayo. Yan lagi yung ating mga linya. Binigay na sa atin . Diba? Alam niyo naman yan, kapag ang tao nagkasakit, may mga bagay na hindi na mareremedyohan. Kaya, kumbaga,
one time lang. No? Binigyan na tayo ng magandang kalusugan, pakaingatan mo na ito. Nakita mo na nga, minsan, no, mayroon sa mga naninigarilyo dito, no? Meron na yung box, no? Nasira na yung bituka, sira na yung atay, pero hindi naman tayo natatakot doon. Sige pa rin. Kapag nadali na, yun na naman tayo. Pinababayaan tayo ng Diyos. Tingnan natin, no? Sino nga ba talaga ang nagpapabaya? Ang Diyos ba? O tayo na hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kabutihan ng Diyos? Amen? Ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinahina ng pagkakasakit naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Hand at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay, ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawan, pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagwalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Pipito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsilod po lahat. Che celi pandis ostium, bella premunt hostilia, daro pur veroxilium, unitrino credo minno, sit sempiterna gloria, ibitam sin eterno, nobis Domine in patria. Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, Inang Kabanal-Banalan, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod,
at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal. At iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito na Jesucristong anak mo. Kalinis-linis ang puso ni Maria, makapangyarihang saklolo ng mga Kristiyano. Tamuhin mo para sa amin ang isang tunay at wagas na debosyon sa mahal na puso ni Jesus. Kamahal-mahalang dugo ni Jesus, iligtas mo kami. Kabanal-banalang puso ni Jesus, kaawaan mo kami. Kalinis-linis ang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. O Diyos, maalab naming hinahangad na ialay ang aming sarili kaisa ng kabanal-banalang puso ni Jesus bilang pampalubag sa makatarungan mong puot sa aming mga makasalanan. Magsiliupo po ang lahat. Unang oras, tagasamba. Espiritu ng Diyos at sa Espiritu ng katotohanan, marapat sumamba ang mga sumasamba sa Kanya. Dapat pakaingatan ng tagasimba na pag-isahin ang kanyang panalangin sa panalangin ng mahal na puso ni Jesus na inaalay niya sa banal na Santisimo. Gayon din dapat niyang isama ang kanyang pagpupuri sa mga pagpupuri sa Amang walang hanggan. Ilalagay niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos at sisikapit niyang madama na siya sa harapan ng Diyos ay walang-wala. Dapat niyang pagsikapang makamit ang isang malalim na pandama tungkol sa kanyang abang kalagayan sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Upang makamit ito, isama niya ang kanyang pagsamba sa pagsamba ng kalinis-linisang puso ni Maria at ng mga koro ng mga dominasyon. Ang pagbasa mula sa sulat ayon kay San Juan. Nagsalita sa kanila si Jesus at sinabi, "Talagang sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa nakita ninyo sa mga tanda, kundi dahil sa tinapay na kinain ninyo at kayo ay nabusog. Magtrabaho kayo, hindi nga para sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkaing nananatili at nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibibigay ng anak ng tao sa inyo. Siya nga ang tinataka ng Diyos Ama. Kaya sinabi nila sa kanya, ano ang magtatrabaho sa amin para maisagawa ang mga ipinagagawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, ito ang ipinagagawa ng Diyos. Maniwala kayo sa sinugo niya. Kaya sinabi sa kanila, at anong tanda ang magagawa mo upang pagkikita namin ay maniwala kami sa iyo? Ano ba ang gawa mo? Kumain ng mana sa ilang ang aming mga ninuno ayon sa nasusulat. Binigyan sila ng tinapay mula sa langit at kumain sila.
Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Ang tinapay ng Diyos ang pumapanaog mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo." Kaya sinabi nila sa kanya, "Panginoon, lagi mong ibigay sa amin ang tinapay na ito." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay, hinding-hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hindi mauuhaw kailanman ang naniniwala sa akin. Pero sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo at hindi kayo naniniwala. Lalapit sa akin ang anumang ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ako ipagtatabuyan sa labas ang lumalapit sa akin. Sapagkat pumanaog ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaan mawala ang anumang ibinigay niya sa akin. Sa halip ay ibabangon ko ito sa huling araw. Ito ang kalooban ng aking Ama. Ang bawat nakasaksi sa anak at naniniwala sa kanya ay may buhay na walang hanggan at ibabangon ko siya sa huling araw." Kaya nagbulong-bulungan ang mga Hudyo tungkol sa kanya, sapagkat sinabi niya, "Ako ang tinapay na pumanaog mula sa langit." At sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Hindi ba kilala natin ang kanyang ama at ina? Paano niya ngayong masasabi na mula sa langit siyang pumanaog?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag na kayong magbulong-bulungan pa sa isa't isa. Walang pwedeng lumapit sa akin kung hindi siya iaatid ng Amang nagsugo sa akin. At ako ang magbabangon sa kanya sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, tuturuan nga silang lahat ng Diyos. Kaya ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Wala ngang nakikita sa Ama, liban sa Kanya na galing sa Diyos. Siya ang nakikita ng Diyos. Talagang sinasabi ko sa inyo, may buhay na walang hanggan ang naniniwala sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain nga ng mana sa ilang ang mga nanuno at nangamatay pa rin. Narito naman ang tinapay na pumapanaog mula sa langit, upang huwag mamatay ang kumain nito. Ako ang tinapay na buhay na pumanaog mula sa langit. Kung may kakain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, alang-alang sa ikabubuhay ng mundo." Nagtalo-talo kung gayon ang mga Hudyo at nagsalita, "Paano tayo mabibigyan ng taong ito ng karneng para kainin?" Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, Talagang sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo kakainin ang laman ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay sa inyong kalooban. May buhay na walang hanggan ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, at ibabangon ko siya sa huling araw. Sapagkat tunay na pagkain ng aking laman at tunay na inumin ng aking dugo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Sinugo nga ako ng buhay na Ama, at may buhay ako dahil sa Ama. Gayon din naman dahil sa akin mabubuhay ang kumakain sa akin. Ito ang tinapay na pumapanaog mula sa langit, hindi para kainin at mamatay tulad sa inyong mga ninuno. Mabubuhay naman magpakailanman ang kumakain ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na to sa sinagoga habang nangangaral siya sa Capernaum. Nang marinig ito ng kanyang mga alagad, marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat ang salitang ito,
sino ang makakarinig sa kanya? Alam naman ni Jesus sa loob niya ay nagbubulong-bulungan tungkol dito. Ang kanyang mga alagad kaya't sinabi sa kanila, nakakaiskandalo ba ito sa inyo? Ano kaya kung masaksiyan ninyo ang anak ng taong umakyat sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang magbibigay buhay, walang bisa ang laman. Ang mga salitang binagkis ko ay Espiritu kaya buhay. Datapwat ilan sa inyo ang hindi naniniwala, sapagkat alam ni Jesus mula sa simula kung sino ang mga hindi naniniwala at kung sino ang magkakanlulo sa Kanya. At idinugtong niya, dahil dito kaya ako sinasabi sa inyo na walang pwedeng lumapit sa akin malibang pagkaloob ito sa Kanya ng Ama. Kaya marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na nagpatuloy sa pagsama sa Kanya. Sinabi naman ni Jesus sa 12, gusto ba rin ninyong umalis? Sumagot sa Kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Mga salita ng buhay na walang hanggan ang iyong salita. Naniniwala nga kami at nakilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sumagot sa kanila si Jesus, hindi ba ako ang pumili sa inyong 12, pero dyablo ang isa sa inyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umupo ang lahat. Dapat madaman natin ang kalungkutang nadama ng mahal na puso ni Jesus. Nasukdulang nagdalamhati dahil sa mga taong itinalaga sa kanyang paglilingkod na hanggang ngayon ay malamig sa debosyon na ito. Ang sabi niya, hinangad kong ako'y parangalan sa banal na Santisimo, ngunit walang tumutugon sa aking paanyaya. Pagninilay, sinasamba kita o mahal na sangtatlo at kaisa ng mahal na puso ni Jesus, pinupuri kita ng buo kong kaluluwa upang kahit paano ay mapunan ko ang pangkalahatang pagwawalang halaga sa iyo, mahal kong Panginoon. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng iyong kadakilaan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Magsilod po lahat. Panalangin sa banal na Santisimo. O Jesus, na nasa banal na sakramento, ipagkaloob mo sa akin at sa aking mga kasamang sumasamba sa iyo, mga anak ng iyong mahal na puso, sa lahat ng iyong mga pari, sa mga relihiyoso, at sa mga kaluluwang nakatalaga sa iyo. Ipagkaloob sa amin ang espiritu ng katimtiman at sigasig upang matupad namin ang mga tungkulin na nauukol sa aming katayuan sa buhay. Ipagkaloob mo rin sa lahat ng mga nakatalaga sa iyong paglilingkod ang biyaya ng isang kabanalan na patuloy sa paglago at nang makapagdulot ng karangalan sa aming inang Santa Iglesia at ng pagbubunyi sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Mahal na puso ni Jesus, kaawaan mo kami. O dakilang koro ng dominasyon, itinataas ko sa puso ni Jesus ang aking sarili, kasama na ang lahat ng kabutihang ginagawa sa buong mundong Katoliko, at itinatalaga ko ang mga ito sa kanyang kaluwalhatian. O Jesus ko, isinasama ko ang aking kaluluwa sa mga pagsambang inialay mo sa amang walang hanggan. Ibig kong ialay ang pagmamahal na mga damdamin na ibinigay mo kay Maria at sa mga banal upang ikaw ay sambahin at luwalhatiin tulad ng nararapat sa iyo magpakilanman. Magsiupo po lahat.
Tungkulin ng tagapagsamba ang pagpapahayag ng malalim na paggalang at kataimtiman habang kinaganap ang dakilang pag-aalay ng misa. Dapat niyang ipagpatuloy ang Eucharistia sa pamamagitan ng pagbuhay nito sa kanyang puso habang sinasamba niya ang Ama. Sikapin ng tagapagsamba na higit niyang madama ang presensya ng Diyos dahil ito ang paraan ng pagkamit sa isang matayog na baitang ng kaganapan o kabanalan. Pangalawang oras, ang nagmamahal. Kaya magmahal tayo sapagkat nagmahal siyang una sa atin. Wika ng Panginoon sa atin, isang bagong kautusan ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan sana kayo kung paanong inibig ko kayo. Sana'y ganyan din sa inyo. Kayo'y makikilala ng lahat, mga tapat kong alagad. Kayo'y makikilala ng lahat, mga tapat kong alagad. Ang tungkulin na nagmamahal ay sambahin siya sa banal na Eucharistia. Dapat niyang pakaingatan ang paghahanda sa sarili at nang maging marapat siya sa pagmamahal ng puso ni Jesus. Pangalagaan niya ang kanyang kalinisan at kawalang kasalanan. Ito ay dapat niyang palaging isaisip. Ang sabi ni Santa Maria Margarita, ibigay mo ang iyong sarili ng buong buo kung ibig mong ibigay niya ang kanyang sarili sa iyo ng buong buo. Upang maging marapat tayo sa kanyang pagmamahal, ang tagapagmahal ay dapat makiisa sa kalinis-linisang puso ni Maria at ng koro ng mga serapin. Pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan. Mga minamahal, mahalin natin ang isa't isa sapagkat nanggagaling sa Diyos ang pag-ibig at sa Diyos isinilang ang umiibig at nakikilala niya ang Diyos. Hindi naman nakakikilala sa Diyos ang hindi umiibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Malaman ninyo kung paano lumitaw sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Sinugo ng Diyos sa mundo ang kanyang anak na bugtong upang mabuhay tayo sa pamamagitan niya. Ganito talaga ang pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na hain para sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung ganito nagmahal sa atin ang Diyos, dapat din nating mahalin ang isa't isa. Hindi kailanman nakikita ng sinuman ang Diyos. Ngunit kung umibig tayo sa isa't isa, nasa atin ang Diyos at lumalago sa atin ang pag-ibig niya. At paano natin malalaman na nasa Kanya tayo at nasa atin siya?
Ibinigay niya sa atin ang Espiritu niya mismo, na malas naman namin at pinatutunayan na sinugo ng Ama ang Anak na tagapagligtas ng sanlibutan. Kung may kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, nasa Diyos siya at nasa Kanya ang Diyos. At nakikilala naman namin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Paano makikilala ang kaganapan ng pag-ibig sa atin sa pagiging walang takot natin sa araw ng paghuhukom, sapagkat katulad na rin tayo niya sa mundong ito. Wala ang takot sa pag-ibig. Itinataboy ng ganap na pag-ibig ang takot, pagkat saklaw ng parusa ang takot. Hindi ganap ang pag-ibig na may takot pa. Kaya magmahal tayo, sapagkat nagmahal siyang una sa atin. Kung may magsabi, mahal ko ang Diyos, at namumuhi naman siya sa kapatid, sinungaling talaga siya. Hindi niya mahal ang kapatid na kanyang nakikita, at paano niya mamahalin ang Diyos na di niya nakikita. At ito ang utos na tinatanggap natin sa Kanya. Magmahal nawa sa kapatid ang nagmamahal sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos sa tao ay buo at walang hangganan. Ang pagmamahal ay humihingi ng kapwa pagmamahal, ngunit ang pagmamahal ng tao para sa Kanya ay napakalamig at mahina. Pagninilay. O mga pinagpalang sirapin sa langit, tamuhin ninyo para sa akin ang biyayang magningas sa alab ng pagmamahal sa mahal na puso tulad ninyo. At sa pamamagitan ng inyong pagsamba, tulungan ninyo akong punan ng aking nanlalamig na pagsamba. Magsilod po lahat. Panalangin sa banal na Santisimo. Kaibig-ibig na puso ni Jesus na nasa banal na Santisimo, itinatalaga ko sa iyo lahat ng sandali ng aking buhay. Iiwanan ko ang aking sarili na kaisa mo sa banal na tabernakulo upang ikaw ay aking mahalin kasama ng koro ng mga sirapin. Minamahal kita, o mahal na puso ni Jesus, ngunit ang aking pag-ibig ay kay lamig. Pagalabin mo ang aking puso at ang puso ng lahat ng iyong nilalang sa pamamagitan ng iyong pagmamahal ngayon at kailanman. Amen. Mahal na puso ni Jesus, hinihiling kong ipagkaloob mo sa akin ang biyayang mahalin ka ng higit pa. Maria, aking ina at ina ng aking Panginoon, tulungan mo rin akong mahalin ang mahal na puso ni Jesus. O mahal na puso ni Jesus, makalangit na bukal ng maalab na apoy ng pag-ibig at hangad mong pagningasin sa mundo at magliyab sa lahat ng mga puso. Ipagkaloob mong magningas ang aming mga puso, mga sirapin ng langit. Isinasamo kong ipahiwatig ninyo sa pinagmula ng aking buhay ang aking matinding hangarin na maging maalab ang pagmamahal ko para sa Kanya. Magsiupo po lahat. Ang pintuho ng tagapagmahal ay nasa kanyang taimtim at tiyak na pag-ibig na ito at hindi sa pagkatakot. Dapat din niyang ipagdasal ang mga kaluluwa na mga matuwid at hingi na sila ay lumago sa kabutihan. Ikatlong oras, biktima. Natutuwa nga ako ngayon sa tinitiis ko alang-alang sa inyo. Ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo ay pinupunan ko sa aking laman, alang-alang sa kanyang katawan, ang Iglesia.
ang siyang pungkaw sa ating puso at kalwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkahiwalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay Inilalagay sa harapan ng biktima ang kanyang buhay ng pagpapakasakit sa banal na Eucharistia, kung saan siya mismo ang biktima ng pagtatakip-sala para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga ang biktima, kaisa ng sakripisyo na ito, ay handang mag-alay ng kanyang buhay sa mahal na puso. Kahirap mabuhay na wala ang pag-ibig ng Diyos. Maaari bang mahalin ang Panginoong nakapako sa krus, na hindi kasama ang krus at hindi handang mamatay para sa Kanya? Upang higit na kalugod-lugod ang sakripisyong ito sa mahal na puso, dapat isama ng biktima ang kanyang sarili sa kalinis-linisang puso ni Maria at sa koro ng mga bertud. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Dati nga kayong malayo sa Diyos at salungat sa Kanya ang inyong kalooban dahil sa masasama ninyong gawa. Ngunit pinapagkasundo kayo ngayon sa katawang laman niya sa pagkamatay niya, upang maiharap kayo sa Kanya bilang mga banal, walang dungis at walang kapintasan. Dapat lamang kayong manatiling matatag at matibay sa pananampalataya. Huwag na kayong magpabago-bago pa. Sa halip maging mahigpit na nakahugpong sa pag-asang nasa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinarangal sa tanang nilikha sa silong ng langit. At akong si Pablo ang siyang naging lingkod. Natutuwa nga ako ngayon sa tinitiis ko alang-alang sa inyo. Ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo ay pinupunan ko sa aking laman, alang-alang sa Kanyang katawan, ang Iglesia. Naging lingkod ako nito sa pagbibigay ng Diyos sa akin ng tungkuling tuparin sa inyo ang salita ng Diyos. Ang mahiwagang balak na inililihim sa lumipas ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon binubunyag
sa kanyang mga banal. Gusto ng Diyos na ipakilala sa kanila ang masaganang kaluwalhatiang hatid ng balak na ito sa mga bansang pagano. Sumasa inyo si Kristo at nasa inyo ang pag-asang kaluwalhatian. Ang Kristong ito ang pinangangaral namin sa aming pagwawasto sa bawat isa at pagtuturo sa bawat isa sa tanang karunungan upang magawang ganap namin kay Kristo ang lahat ng tao. Nagpapakapagod ako dahil dito. At sa bisa ng kanyang lakas na sumasa akin ako sa lumalaban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagmamahal mismo ni Jesus ang siyang pinakadakilang motibasyon ng pag-ibig ng biktima. Ang pagpapahayag ng mga lihim ng mahal na puso ay huling pagsisikap ng tagapagligtas na anyayahan ng mga tao upang tumugon sa kanyang dakilang pagmamahal. Nangako siyang magbibigay ng maraming biyaya sa lahat ng mga magpapalaganap sa debosyon na ito. Magsiluhod po lahat. Panalangin sa banal na Santisimo. Sinasamba kita o banal na Sangtatlo, kaisa ng mga makalangit na koro ng mga birtud. Panginoon ng katarungan, isinasama ko ang aking sarili sa mahal na puso ni Jesus na namatay bilang biktima ng aming kaligtasan. Iniaalay ko sa iyo ang mga walang hanggan, kaisa ng mahal na puso, ang aking sarili, ang aking kaluluwa, katawan, at mga gawain ngayon at sa darating pang mga panahon. Kaawaan mo ako at ang lahat ng mga makasalanan. Mahal na puso ni Jesus, hinihingi ko ang biyaya na mahalin ka ng higit sa lahat. Maria, ina ng aking mananako, pataking ina, ipagkaloob mong mahalin ko ang kanyang mahal na puso. Mahal na puso na patuloy na nag-aalay ng kanyang sarili sa aming mga altar bilang biktima ng aming kaligtasan. Ano pa ang iyong hangarin? Ano pa ang iyong hinihingi? Ano pa ang iyong nais ipagawa upang maisama namin ang aming sarili sa iyo bilang kaisa mong biktima sa iyong sakripisyo? Ako ay handa, Panginoon. Kunin mo akong maging biktima na nakatalaga sa iyo at nag-aalab sa apoy ng iyong pagmamahal para sa higit na ikaluluwalhati ng Ama na siyang humirang sa akin sa gawaing ito. Buong awa mo akong tanggapin bilang iyong abang lingkod, alang-alang sa anak mong namatay para sa akin. Tungkulin. Ang tungkulin ng biktima ay ang pagkamatay sa sariling kalooban, damdamin ng puso at ng aliw ng katauhan. Wala siyang halos magagawa kung wala itong pagtitiis. Dapat niyang patuloy na suriin ang silakbo ng kanyang damdamin kapag siya ay sinaktan at ialay ang mga sakit at hirap na ito para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan o mga tao na madalas niyang ipinagdarasal. Pagtatalaga ng sarili kay Jesus at Maria. Binabati namin kayo, pinakamamahal na puso ni na Jesus at Maria. Iginagalang namin kayo, iniibig at dinarangal namin kayo. Ipinagkakaloob at itinatalaga namin ang aming mga sarili sa inyo. Magpasawalang hanggan. Tanggapin at ang kinininyo kami ng buong buo. Dalisayin, liwanagin, at pakabanalin upang ibigin ka namin, Jesus, sa pamamagitan ng puso ni Maria at ibigin ka, Maria, sa pamamagitan ng puso ni Jesus. O puso ni Jesus, nabubuhay kay Maria at sa pamamagitan ni Maria. O puso ni Maria, na nabubuhay kay Jesus at sa pamamagitan ni Jesus. O puso ni Jesus,
na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan at ipagkaloob sa iyong ina doon sa Kalbaryo. O puso ni Maria na lubhang nagdadalamhati at nakibahagi sa pagdurusa ng iyong Diyos Anak para sa aming kaligtasan. O kabanal-banalang pag-iisa ng dalawang pusong ito, purihin nawa ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Purihin nawa ang Diyos ng pag-ibig na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Naway iugnay mo rin ang aming mga puso at ang bawat puso upang lahat ay mabuhay ng nagkakaisa, kawangis ng banal na pagkakaisa ng dalawang pusong ito. Magtagumpay ka o nagdadalamhati at kalinis-linis ang puso ni Maria. Maghari ka o kabanal-banal ang puso ni Jesus sa aming mga puso, sa aming mga tahanan at sa aming pamilya, sa iyong simbahan, sa pamumuhay ng iyong mga tagasunod, sa mga puso ng lahat ng hindi pa nakakakilala sa inyo, at sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Itatag ninyo sa mga puso ng sangkatauhan ang makapangyarihan, pananagumpay at paghahari ng inyong dalawang puso upang isigaw namin sa buong daigdig ng may iisang tinig. Pagpalain kayo magpasawalang hanggan. Kabanal-banalang puso ni Jesus at nagdadalamhati at kalinis-linis ang puso ni Maria. Pagtatalaga kay San Jose, o pinakamamahal naming San Jose, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong karangalan at ipinagkakaloob namin ang aming sarili sa iyo bilang Ama, aming tagapangalaga at aming gabay sa daan ng kaligtasan. Tulungan po ninyo kami upang magkaroon ng higit na malinis na puso at marubdob na paghahangad ng kabutihan. Sa pamamagitan ng iyong halimbawa, naway ang lahat naming gawain ay maukol sa ikararangal ng Diyos, kaisa ng banal na puso ni Jesus at ng kalinis-linis ang puso ni Maria. O banal na San Jose, ipanalangin ninyo kami upang makabahagi kami sa pagkakaroon ng mapayapa at magandang kamatayan. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui et antiquum documentum nobis sed attribui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus toque sit et benedictio prosidenti amor che comparsi laudatio. Panem de ciel prisitis eis, Omne delectamentem sebentem. oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones sui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui, sacra mysterium venerari, pod redemptionis tuim fructum, in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
benedictus sanguis eius, pretiosissimus benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus sanctus Spiritus Paracletus, benedicta Maria Mater Dei, Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conception, benedicta eius gloriosa Assumption, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus sanctus Iosef eius castis simus Ponsus, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,